What is Exposure Data Mapper or EDM? EDM through GeoMapper PH is a tool for collecting structural data which can be used for impact and risk assessment to construct their local government unit's exposure database. The exposure database contains information on vulnerability, exposure, and other data necessary for hazard, risk, impact, and resource mapping for analysis. There are assigned enumerators for each barangay in the target LGUs who will be assigned to survey the structures and gather data in their designated areas. Using the collected data, the enumerators are assigned to populate their LGU's exposure database using the GeoMapper PH Exposure Data Mapper platform in inputting the data. As we combine this data and the overlay hazard from our technical agencies, we can have a glance of the vulnerable areas and exposures that may have an effect on which hazard we have an overlay on. As we can see, we have an overlay for the tsunami inundations that have a range of the 6-meter inundation height to the lowest of less than a meter inundation height. The EDM web interface. Here you can view, edit, and upload all the data gathered by the enumerators. You can also click on a certain building to show information and photos about it. At the lower part of the dashboard, you can click on the attribute table to show all data uploaded in the selected area. By clicking on any item in the attribute table, enhances you to a specific building footprint and also shows the data about it. At the right side of the dashboard, you can see all items which are to be answered by the enumerators based on the structure being surveyed. There are 12 priority items that must be answered. These are namely the barangay name, city name, province name, roof material, wall material, year built, building width, building depth, number of stories, building use, number of occupants, and the UPD ICE structural type. The enumerators are also required to upload at least 3 photos of the structure being surveyed. In the creation of the building footprints. Here are the steps of creating a building footprint. First, choose your target structure. And then trace the structures of the roof and place points on each edge of the roof to form a polygon. Once done, fill out all items shown on the right side of your screen and upload 2 to 3 photos of the surveyed structure. Once finished, click the Save at the bottom of the right side of the window
to upload the polygon and its input to the database. Under ng PDRMO po sa province. Kasama ko po si Sir Neo and si Sir Gilbert po ng ilang po siya? Unang first day, second day namin, hanggang third day, maulan kasi yon yung time na yun. So, parang mga siguro maximum kami sa isang araw na 5 or ganun days, lang na the first day po talaga namin, yung merit niya na actually 3 lang halos, 3 lang kami kasi talagang kapang-kapa po kami, hindi namin masyadong intindihan. Then second day, mga hanggang 5 yung third day, ganun. Sinaulan. Ngayon po siguro nag-range na kami ng third day ng hanggang mga 10, 12, mga ganun, to 15 days, 15 houses per day. Okay. Apo. So, ma'am, ano po kayo yung nare-recommend nyo sa ating app na ginagamit ngayon? Suggestion? Ma'am, sa totoo lang, medyo nahihirapan kami sa mapping. Kasi yung mga bubong, wala naman, hindi naman siya updated. So, ilalagay namin. Yung sukat na sukat pa lang ng paglalagay namin, hindi namin alam kung tama ba itong sukat ng pagbububong namin. Kasi ko-color namin yung namin. At saka yung position. Sa totoo lang, ma'am, minsan yung sa position namin, saan ba ang bahay? Ikotin namin yung bahay, pagtingin namin sa mapa, ay, ang laki. Parang ang laki-laki niya sa mapa. Parang ganun po. Tapos yung naman po, once may mapagbatayan naman kaming isa na bahay, naaano na namin ng distance. Kung nasa left siya, nasa right, naaano na po namin yon. Parang iaano mo na lang, yung common na na estimate, ay sige, din nasa kaliwa ang bahay na rin. Di doon kami maglalagay. O na din sa kabila, wala siyang bubong kasi bago siya. Din ang bahay. Parang ganun po ang ginagawa namin. Okay naman po, tinatanong kalimitan ng mga tao na nakakausap namin para saan. Tapos, tinatanong ko may ayuda. Tinatanong. Yun naman po, madalas namin ma-encounter. Pero kung okay para naman saan. po. Pero okay naman po. Walang Ano problema naman po po. sila, nakikip to approach. Bali yan nga po, dito po sa amin talaga is yung wala po talagang signal. Yan po ang number of problem namin. Kaya po, ginagawa na lang din namin ito na para mapag-control. Siguro po, mas mapolish pa po yung system po, yung apps at saka database po para po mas mabilis siguro po makapag-digitize and makapag-save po na information po. Okay po. Dito po sa amin mahirap ang signal, pero pag okay naman po, madali naman po siyang gamitin. Ayos naman po ang signal. Kasi mahalaga dito sa amin dahil kung in the event na magkaroon ng ground shaking, meron kaming baseline. Kung alam namin at least sino yung mga bahay na may posibilidad na masira. Kung magkaroon ng magnitude 7 point something, ayan, or 8. So, napakalakas lang. And then, siyempre, pagka malakas ang lindol, possible na magkaroon ng tsunami. Yun na din po ang tinatanong sa amin ng mga... Yes, yun ang ipapaliwanag natin. Magkaroon tayo ng database or baseline data. Pagka in the event na magkaroon ng tsunami or anumang disaster, meron tayong pagkukunan ng data na ito. Kapitan, pag dumating ito ang paghandaan nyo. Paghandain natin kasi sila yung vulnerable and exposed. Right? At saka naman po okay lang siya. Dahil pag araw po, ginagamit, sa araw kami nagpipicture and then sa gabi po kasi mas malakas ang signal, doon kami sa gabi. Parang naging problema lang po, day at night. May work kami. Kasi araw kami nag-i-recap, sa gabi kami nag-upload. Sa pitong araw na pag-i-enumerate niyo po, ma'am, ilan na po kaya ang inyo na-digitize or na-assess na building? Ano po, ang tansya ko po ay nasa 100 plus po. Dahil ako halos po nung nagsimula ay ako lang po yung medyo maalam po. Kaya tsaka po minsan po yung mabagal ang signal kaya minsan po medyo maunti pa. At saka po, ang sa patong problema talaga is yun pong malayo po. Malawak po kasi ang lugar ng Malacca. Meron pong sitio na malayo. Wala po kami sasakyan. Parehas na kami wala po sasakyan. namin narating yung pag-alahan, yung sobrang layo na aking pag-alahan. Hindi ko na lang po sasabihin yung name for their safety rin po. At saka privacy nila.
Kasi po may na-encounter po kami nung na yung pinagsabihan po kami para saan ba yan? Lagi kong tinatanong, baka yan ay sa buwis. Po, yun nga Yun po. po, at saka kung may ayuda daw po ito, kung bakit kami nagsosurvey. Mas maganda po Masaya yung naman po. Okay naman po. Kaya talaga po challenging po. Yung mahirap po, nahihirapan po kami kung kahit malayo. Pero, iisip po namin na, para po sa pamilya. Yun po ang Thank you rin po sa inyo lahat at napakaganda po ng programa. Bilang paghahanda rin po, tuloy po nasabi namin sa mga bahay-bahay. Bilang paghahanda rin nga po sa kung may sakali tumama sa kuna. Yun lang po. Laki naman po kay Sir Gilbert. Very, naman po siya. Natutulungan niya naman po kami. Halos lahat naman po ng ating mga boss. Yan, nag-reply naman po sila sa bawat inquiries namin. Thank you po. Sa akin po nagpapasalamat ako dahil panibagong learnings din po sa akin at saka yung salamat kasi sa dami po ng tao. Isa kami sa naging enumerator po kahit medyo challenging po yung at bago sa amin yung ganitong kind of work. Man-deliver na. Masaya din naman po. Opo, at saka yung naging aware din po kami at saka just in case po magkaroon ng disaster at saka kalamidad, parang na po kami, handa po kami. Yun po. Thank you po. Ayun po. Marami pong salamat sa inyo. Medyo kinakabahan po.